Ang nakakabahalang pahayag ni Congressman Bienvenido Abante, ang Committee Chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara, tungkol kay PRRD, yung decision niya na hindi mag-attend sa iimbitahan nila si Pangulong Duterte and Senator De La Rosa sa hearing. Si PRRD, civilian na siya ngayon. Civilian na siya. Wala na siyang immunity na tinatawag. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang nakakabahalang pahayag ni Congressman Bienvenido Abante, ang Committee Chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara, tungkol kay PRRD, yung decision niya na hindi mag-attend sa hearing sa drug war. Meron pa tayong stock ng dark chocolate, kaya pwede pa kayong mag-order. Itong number lang ang tawagan nyo, 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come first serve basis sa first week of July ang delivery. Okay, so decided na sa Committee on Human Rights sa Kamara na iimbitahan nila si Pangulong Duterte and Senator De La Rosa sa hearing war on drugs. Nagsabi na ang Pangulo, hindi siya mag-attend. So, ano ang mangyayari sa kanya? Nako, pwede siyang ma-aresto, ma-cite in contempt. Ito, pakinggan natin ang statement ni Congressman Abante. Siguro, after the Torah pa namin sila talaga iimbita, they can refuse. The only time they can be compelled to come is when, halimbawa, tinanggihan niya at hindi siya napaliwanag kung bakit siya hindi nag-attend. The next thing na maaaring mangyari dyan, we will talk about to the members, mag-motion yan o issue of cause order. Pag di pa nagpunta, di pa nagpaliwanag, pwede namin ipa-arresto, pwede namin i-hold in contempt. Hindi niya alam ang circumstances, hindi niya alam kung ano nangyayari, hindi niya alam na masyado ng excited yung mga ibang kapulisan natin na talagang pumatay na without even due process. So, the House probe could lead to... yan na po. Pwede siyang i-cite in contempt. Pwede siyang ipa-aresto kagaya yung nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. So, ano na, itong dalawang matalik na magkaibigan, parang parehas na sila ng kapalaran. Wala pa yung formal invitation. Sabi ng committee chairman, after SONA, ayun, ipapadala yung formal invitation. Si Senator Bato, meron na siyang inter-chamber courtesy. Hindi siya payagan ni Senator Escudero na mag-attend. Kasi baka maging president na in the succeeding months to come, basta-basta na lang ipatawag ng mga congressman ng mga senador. So, hindi pwede yon. Hindi pa nangyari na ang isang chamber nagpatawag ng lawmaker sa kapwa nila chamber at wala pa akong yun. So, hindi mag-attend si Senator Bato dahil meron yung inter-chamber courtesy. Si PRRD, civilian na siya ngayon. Civilian na siya. Wala na siyang immunity na tinatawag. At pwede, pag nag-decide ang committee na i-cite in contempt
kagaya kay Pastor Kibuloy, hindi pa rin mag-attend. Nako, arrest order na yan. Nako, ano kaya ang mangyayari? Kung mag-attend naman siya, ano bang mangyayari sa kanya kung mag-attend siya? Baka mapahiya lang. Kasi nandun yung mga makabayan black eh. Siguradong pahihiyain siya doon ni Castro, Brosas, Manuel. Kasi ang nag-move, na-imbitan siya itong si Castro. Pumayag naman ang committee members. So, hindi siya mag-attend. Tama. Alam ko na yung takbo ng utak ng Pangulo. Matanda na ako, sabi niya. Ayoko mag-attend yan. Kasi ang dami namang hearing na ginawa nung nakaupo pa si PRRD. Dami nang tinawag ng mga pulis tungkol niya. Sinasabi ng Pangulo, dating Pangulo, na he is willing to face anybody in any court of justice in the country. Kasi yung ICC, wala kayong pakialam. Court of Justice, ibig sabihin, mag-file ng kaso. Ayun, harapin niya, kagaya nun si Congresswoman Castro. Nag-file ng kaso against kay PRRD sa piskalya, yung grave threat. Anong nangyari? Na-dismiss. Sinagot niya yun. Hinarap niya. So, ito yung nakikita ng takbo ng utak ni PRRD. Kung may kasalanan ako, bring it on. Sampahan nyo ng kaso. Hindi, kasi ito, in aid of what? Legislation or in aid of persecution, in aid of election, something like that. Papahiyain lang nila si PRRD, kaya talagang patigasan ng ano ito. Patigasan ng ihi o patigasan ng ulo. Tingnan natin. Di mag-attend. Cite in contempt. Arrest. Nako. Pag nandyan na yung arrest, warrant, anong next option ni PRRD? Magtago o voluntaryo na magpa-aresto? Ang hirap naman ang kalagayan. Dating presidente, tapos yan na ngayon ang ano. So, kawawa ang dating Pangulo. Matutulad siya sa kanyang kaibigan. Kung magpakulong naman siya, mahihirapan lang siya. Kailang pabor sa kanila. Kasi alam niyo naman yung ugaling Pilipino, yung underdog mentality. Kung sino ang kinakawawa, doon pupunta ang simpatya ng taong bayan. Kaya baka ganon ang style ni PRRD na, sige, kulong niya ko. Kulong nila sa kamara. Nako, ang hirap atang makulong doon. Sabi ni Agent Morales, Senado pala ito Senado, napakaliit daw yung kulungan niya. Parang 4x4. Parang talagang maliit lang na yung parang bintana niya, ganyan lang. Just enough na maipasok yung plato. So, makulong ng gano'n ang Pangulo, ang hirap naman. Anyway, tignan natin. But politically speaking, mas marami ang magsisimpatya, maawa sa kanya at pabor sa kanila. So, kung na to, talagang battle of baka may anong nangyari yung kay Eric at Dr. Badoy. Nakatikim sila ng petition ng mga PMAyer General, PMAyers. In less than 1 day, ang daming pumirma. Nataranta ang mga congressman, release ka agad. So, dito kay PRRD, I don't know what will happen. But ito, parte na ito ng politika,
There are no permanent. Ito, maalala ko si Congressman Abante. Nung una, ayaw niya yung ICC. Malala ko, may mga pronouncement siya nung una na ang justice system natin dito, ayos lang, walang pakialam ang ICC. Biglang nabago ang ihip ng hangin. Isa siya nag-file ng resolution na kung pwede i-reconsider ng PBBM admin ang stand niya na kung pwede papasukin ang ICC na mag-investigate. So, ito, pro-ICC, itong grupo ni Congressman Abante. Kaya, galit sila sa war on drugs ni PRRD. Kaya sabi ni Senator Bato, depende sa tao kung saan ka perspective, anong bakuran ka. Kung bakuran ka, nagalit ka on war on drugs, talagang gustong-gusto mong maituloy ang hearing na ito. Kaya lang yung mga tao na happy sa war on drugs, wala na, useless hearing na ito. Parang in aid of something na lang, hindi na yung ano. So, good luck. Let's pray for our former president na hindi siya malagay sa alanganin na matigas ang ulo niya, hindi siya mag-attend. I-cite in contempt siya, tapos magtatago ba o magpakulong. It's either way, mahirap yung nagtago-tago, mahirap din yung nakakulong.